Sige po, good evening po sa ating pong lahat mga kapatid. Mag-i-start na po tayo sa atin pong online Bible study po. At bilang ating pong opening song ay awitin po natin. Ito pong naka-flash po sa ating pong mga screen. Sa Diyos ang luwalhati. Sa Diyos ang luwalhati, gaway dakila, mundo'y minahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang patubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bili sa dugo sa dal na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng katawan. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laking higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit. Minsan pa po tayong umawit bago po tayo dumako po sa ating pong opening prayer. Awitin po natin ito pong dalhin sila kay Jesus. Tinig niya'y naririnig sa malayo't maligalig, lupa niyang
Jesus mabuting pastor, sinong hahanap sa ligaw, upang hindi maparoon. Dalhin mo na sila upang maligtas sa sala. Dalhin mo na sila kay Jesus, ligaw na tupa. Daing nila ay pakinggan mula sa dakong mapanglaw. Tayo ay inuutusan, hanapin ang aking kawan. Dalhin mo na sila upang maligtas sa sala. Dalhin mo na sila kay Jesus, ligaw na tupa. Salamat po sa Diyos at purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit. Ngayon po mga kapatid, tayong una po ay dumako po sa isa pong panalangin para tayo po ay humingi ng patnubay po sa ating pong online Bible study po ngayong gabi. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama na nagpapasalamat po kami sa mabiyayang gabi po na ipinagkaloob niyo po sa amin sa muling pagkakataon na kami po ay magtipon through online sa amin pong patuloy po na pakikinig ng inyong pong mga salita upang ito po ay spiritually ay maging kalakasan po, pagkain po namin. Nang sa gayon po amin pong makita, masunod ang inyong pong mga kalooban po sa mga buhay po namin at kami po ay magamit po ninyo lalo na po sa Valenzuela Christian Church. Kaya ang dalangin po namin, Ama, ang inyong pong pangunguna sa mga tahanan po namin, saan man lugar po na nandoon po kami, ay ang banal na Espiritu ang patuloy po na gumabay po sa amin pong pakikinig ng inyong pong mga salita. Ganun din po sa inyong pong anak na gagamitin po na maghahayag po nito. At sa lahat din po ng makakapanood sa online, patuloy ang banal na Espiritu ang manguna at pumatnubay po nang sa gayon po tunay po na maging pakinabang po sa amin ang mga mapapakinggan po namin. At patuloy Ama sa inyo po namin pinagkakatiwala ang gabi po na ito at ito po ay amin pong hinihiling sa matamis na pangalan lang po na pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli po magandang gabi po sa ating pong lahat mga kapatid. Welcome po sa ating pong online Bible study po ngayon. At mamaya po ay meron po tayong prayer meeting after po ng ating pong online Bible study. Kaya ngayon po ay ihanda na po natin ang ating pong mga puso't isipan sa ating pong pakikinig po ng mga salita po ng Diyos. Ibinibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. Maraming salamat Brother John at magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. At last Bible study po natin ay natalakay po natin yung mga katangian ng isang iglesia o isang local church na lumalago. At napakahalaga po na ang mga katangian na ating pong napag-aralan, una yung pong mahalaga na ang ating pananambahan ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. At napakahalaga rin na manatili doon sa mga tamang katuruan. At ang bunga ng Espiritu, yung pag-ibig sa isa't isa at yung mga bagay pa na ating pong natalakay noong mga nakaraan na pag-aaral po natin. At
maganda po yun yung panalangin natin at patuloy na sikapin po natin maging maayos yung ating pananambahan, yung ating pagsamba sa Panginoon at ganun din naman po yung pakikinig sa salita ng Diyos sapagkat tunay na sa ganyang kaparaanan po ang ginagamit ng Diyos para tayo ay lumago. Ngayong gabi po ay atin naman pong pag-aaralan yung tungkulin ng isang lokal na iglesia para makabahagi tayo sa tinatawag na pag-iebanghelyo o yung the role of the local church in evangelization. Napakahalaga rin po na makita po natin ang bahaging ito ng ating pag-aaral sapagkat tunay po na isa po sa mga mahalagang gawaing iglesia ay yung pong pagbabahagi ng mabuting balita. Pero bago po natin tunghayan po ang ating pag-aaral ngayon, ay tayo po ay manalangin muli. Ama, salamat po sa gabing ito. Bagamat kami po ay physically magkakahiwalay, patuloy na kami po ay pinagbubuklod po ninyo upang makapagpatuloy po kami sa isang mahalagang gawaing iglesia, ang Bible study o ang pag-aaral po sa iyong mga salita. At sa gabi pong ito ay amin pong pag-aaralan ang mga tungkulin ng isang lokal na iglesia upang makabahagi sa pangangaral ng magandang balita. Kaya dalangin po namin na pangunahan mo po ang bawat isa. Lukuban mo ang bawat tahanan nang sa ganun po ay ang iyong mga salita ay tumimo sa aming puso at ito ay magamit namin sa aming pamumuhay bilang mga anak mo at bilang isang lokal na iglesia. Pagpalain mo po ang bawat kapatiran at pagpalain mo rin po ang gabing ito sa aming pag-aaral. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay po. Tulad po ng aking nabanggit na ang ating pong pag-aaral ay may kinalaman po sa tungkulin ng iglesia o yung tinatawag na role ng isang local church regarding po sa evangelization o yung pag-iebanghelyo. Una po, ang bahagi po ng pag-iebanghelyo ay tunay na ito po ay kalooban ng Diyos. Katunayan ito ay nasa puso ng Diyos. Nais ito ng Diyos. At ito ay yung ninanasa niya na pagkatapos na tayo ay maligtas at pagkatapos na tayo ay maging kalipunan, isang lokal na iglesia ay ninanais ng Diyos na ang kanyang iglesia ay humayo at ipangaral ang ebanghelyo. Sapagkat isa sa mga ninanais ng Diyos ay ang kaligtasan ng mga tao. Ayon sa 2 Timoteo, makikita natin kung ating titignan sa 2 Timoteo chapter 2, 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, makikita natin na maliwanag ang tinuran dito ng salita ng Diyos. 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Ganito ang ating mababasa. Ang sabi sa verse 3, dito sa 1 Timothy, Brother John, 1 Timothy chapter 2, simula verse 3 and 4. Ganito ang sinasabi. Sabi niya, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig
na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang sulat na ito ay bahagi ng sulat ni Pablo kay Timoteo at maraming mga bagay ang nilalaman ng mga gawaing iglesia. Bagamat ito'y personal letter about between Paul and Timothy, but yung content ay maraming mga instruction, exhortation regarding sa local church. At sa bahaging ito ay pinapaalala ni Pablo kay Timoteo ang tunay na nakalulugod sa paningin ng Diyos. No? Actually, sinabi niya na ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ano yun? Sabi niya na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Maliwanag na ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo kay Timoteo ang kahalagahan ng pag-eebanghelyo sapagkat ito ay ninanais ng Diyos. Ito ay nakalulugod sa Diyos. Ito ay isang bagay na mabuti. Bilang isang lokal na iglesia, isang bagay na mabuti at nakalulugod na pwede nating gawin ay ang pag-iebanghelyo. Sapagkat alam natin na sa ganyang kaparaanan, maaring ang isang taong makasalanan tulad natin ay makasumpong ng isang biyaya na kaligtasan. Kaya mahalaga na ang isang lokal na iglesia, makita natin na ang kalooban ng Diyos, actually ito yung laman ng puso ng Diyos kung ating titignan. Sabi nga doon sa John 3:16, isa sa mga paborito nating talata, sabi ron, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Alam natin na ang sanlibutan na tinutukoy dito, hindi yung matter, hindi yung mundo, kundi ang sanlibutan na tinutukoy niya rito ay ang lahat ng mga tao. Anumang lahi, mahal ng Diyos ang tao. At alam natin na ang lahat ng tao ay nagkasala. At ang lahat ng tao ay papunta sa walang hanggang kaparusahan. Sa kabila niyan, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, God hates sin, but God loves sinners. At yan ang isang katotohanan. Kaya ang evangelization, ang pag-iebanghelyo ay nagmula sa pagmamahal ng Panginoong Diyos, sa kanyang kahabagan, sa kanyang taong nilalang. At bilang isang lokal na iglesia, sabi nga, ang ulo ay ang Panginoon at tayo ang kanyang katawan. Ang pag-ibig na ito at ang kahabagan niya na ito ay magre-reflect sa iglesia. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng pag-eebanghelyo. Kaya ang isang iglesia na nag-evangelize, involving in evangelization, involving in mission, nakikita yung karakter ng Diyos. Sapagkat ang pag-iebanghelyo, ang kaligtasan ng isang taong makasalanan, ang siyang lubos na ninanasa ng Diyos. Ang gusto niya, ang lahat ay maligtas. Kaya isang bagay na maganda na masumpungan sa ating lokal na iglesia
o sa bawat local na iglesia ay yung pag-ibig sa mga kaluluwang naliligaw, yung kahabagan sa mga taong naliligaw. At bilang isang lokal na iglesia, kapag ka ang isang lokal na iglesia ay nag-i-involve o sabihin natin na ginagawa ang bagay na ito as a local church, no? Ibig sabihin niyan, ipinapahayag natin ang karakter ng Diyos, ang kanyang pagmamahal at ang kanyang kahabagan. Kaya mahalaga na makita sa ating iglesia o sa bawat local church ang involvement sa evangelization. At dapat din natin malaman na ang iglesia ay kinomission or sabihin natin na kinuman ng Panginoong Diyos. No? Actually, alam natin yung sa Matthew 28, verse 18 to 20, kung saan ay sinasabi roon, bago umakyat ang ating Panginoon, ay isa sa mga mahalagang tagubilin niya sa iglesia. Actually, ang church po ang siyang, bagamat wala pa ang church dito, hindi pa po siya naipanganak, no? Dito sa Matthew 28, verse 18. Pero maliwanag na ang tagpong ito yung tagpo na kung saan ay ating Panginoong Yesus ay muli nang nabuhay. Siya ay naghirap na at namatay na doon sa krus at sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. At ayon nga sa kasulatan ay for almost 40 days siya ay nagpakita sa iba't ibang mga pamamaraan, no? Iba't ibang pagkakataon sa kanyang mga disciple. At tinagubilinan niya sila na wag muna basta alis sa Jerusalem, kundi hintayin nila ang kapangyarihan na ipagkakaloob niya, at ang tinutukoy ng ating Panginoon ay ang Espiritu Santo. At bago siya umakyat sa langit, ay ito ang kanyang mga bilin, no? Kaya ito yung mandato ng isang iglesia. At ang sabi rito ay sabi niya, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit, sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. All power is given unto me, sabi ng ating Panginoon. At ang sabi niya, dahil dito, sabi niya, magsiyaon kayo sa verse 19. Go ye into all nations and preach the gospel. Kaya ito yung mandato o isang command ng Panginoon. Hindi lang po sa kanyang mga disciple, hindi lang po sa mga apostol, kundi ang iglesia. Ito yung isa sa mga tungkulin ng iglesia o gawain ng iglesia. Alam natin na mayroong 3 function na mahalaga ang iglesia na dapat bantayan ng bawat isa na kabahagi ng katawan ng Panginoon. Yung tinatawag nating exaltation, ito yung ating worship. Mahalaga na binabantayan natin kung ang ating bang pagsamba ay nasa kaayusan, nakasentro sa Panginoon, ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yung tinatawag nating exaltation. Pangalawa, yung edification, yung pagpapatibay. At pangatlo, yung evangelization. Itong 3 po na ito ay mahalaga. At ang evangelization ay isa sa mga iniutos ng Panginoon. Ganon din sa Mark chapter 16, maliwanag kung ano po yung ipangangaral natin
Maliwanag po roon na sinasabi ang magandang balita o ang ebanghelyo. Mark chapter 16 verse 15. Ang sabi po, at sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, sa lahat ng tao. Kung titingnan natin ay ang utos na ito ay imposible. Subalit ito ay nagiging posible dahil sa pangako ng Panginoon na sasamahan niya ang bawat mag-i-involve sa ministeryong ito. Kaya po, napakahalaga na makita natin. Ito yung mandate, mandato, command sa iglesia. Kaya ang evangelism po, sabi nga ng isang sumulat, is not optional, no? But commanded. Sapagkat ang authority na pinagmulan ng utos na ito ay ang ating Panginoon. Kaya ang isang iglesia, pagka siya nag-i-involve, nagpaplano para po sa pag-evangelize, ibig sabihin nito, ang iglesyang ito ay tunay na sumusunod sa Panginoon. Kaya ito yung Great Commission. Kaya napakalaga po na sabi nga ito ay command, pagsunod po ito sa ating Panginoon. At pangatlo, mahalaga rin na makita natin ang isang role ng church, no, isang local church is yung tinatawag na proclamation o yung preaching or sharing the gospel. Kailangan ng isang church ay mayroon siyang katapangan na sabihin yung katapangan at katapatan na sabihin ang ebanghelyo. Yun yung ibig sabihin ng preaching, proclaiming the gospel. Sabi nga ni Pablo, nung isulat niya yung doon sa Roma, tingnan po natin, yung sa Roma, sa Romans chapter 10, siguro simulan natin sa verse 14, makikita natin yung kahalagahan. Bakit kailangan natin i-proklama? Bakit kailangan natin itong sambitin? Bakit kailangan natin itong ipangaral? Yun yung ibig sabihin, no? Ang church dapat siya ay mayroong katapangan at katapatan na ipangaral, sambitin ang ebanghelyo. At ayon kay Apostol Pablo, nung isulat niya dito sa Roma, binigyan niya ng diin ang kahalagaan ng pagbabahagi ng ebanghelyo. Sabi niya dito sa verse 14, sabi niya, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Sino pong tinutukoy dito? Ito po yung mga unbeliever. Ito po yung mga mapapahamak. Sila po yung tinutukoy dito. Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Yun yung mga unbeliever po, no? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Kaya tingnan po natin yung mga question ni Paul, no? Yung mga tinatawag na leading question. Paano sila tatawag? Paano silang tatawag sa Panginoon para sila'y maligtas? Dahil hindi nga sila sumasampalataya. Ay paano silang sasampalataya kung wala naman
hindi naman nila narinig, hindi nila napakinggan. At paano silang makikinig? Ang sabi po rito, at paano silang makikinig na walang tagapangaral? Kaya napakahalaga na makita natin ang kahalagaan ng iglesia, hindi lang yung nakikita nila tayo, no? Although mamaya makikita po natin yon, maganda po yon, pero maalaga rin na ito po ay ma-proclaim o masambitla natin. Kaya nga sabi niya, dito sa verse 17 na siguro, ilundag na tayo. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Salvation comes through hearing the gospel. Kaya napakahalaga na ang iglesia ay ipinangangaral. Kanino? Doon sa mga hindi sumasampalataya. Kaya napakalaki ng role natin sa bagay na ito. Kaya meron tayong, bukod sa mga ganitong pag-aaral natin, meron tayong inilalaan na oras, araw, yung tinatawag nating evangelism Bible study natin. Nang sa ganun ay makapag-imbita po tayo ng mga hindi mananampalataya. At ano ang layunin? Para marinig nila. Kaya nga po, ginagawa natin ito hindi lamang sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay, kundi lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Sapagkat kung hindi nila maririnig ang ebanghelyo, paano sila sasampalataya? At kung hindi sila sasampalataya, alam po natin kung ano ang kahihinatnan ng mga taong hindi sumampalataya sa ating Panginoon. Sila ay mabubulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya napakahalaga noong sinishare natin, no, pinipreach natin yung gospel. At napakahalaga na ang ating iglesia ay ginagawa po natin yan. Ibinabahagi natin. At ang pangangaral o ang pag-share ng ebanghelyo, ang pag-iebanghelyo ay gawain ng bawat Kristiyano. Hindi lang po yung mga elders, hindi lang po yung mga leaders, although meron talagang gifted in evangelism. Sabi nga dun sa Ephesians 4, meron talagang gift na talagang pag nangaral sila. Pero wag nating kalimutan na ang bawat Kristiyano ay inuutusan ng Panginoon na magbahagi, mag-share ng gospel. Sabi nga sa Ephesians, tingnan natin, sa Ephesians chapter 4, 11 verse to 12. Kaya makikita natin yung role ng church na kailangan i-equip, no? Kailangan maturuan, mapalakas, mapalago ang bawat Kristiyano. Yun yung role ng mga leaders sa church. Nang sa ganon sila ay magamit. Ang sabi sa Ephesians 4:11 hanggang 12, sabi niya, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang iba'y ebanghelista. Kaya meron talagang may gift ng evangelism na kapag sila'y nangangaral ay nagiging maliwanag ang ebanghelyo. At ang mga iba'y pastor at mga guro, mga spiritual gifts po yan. Pero doon sa verse 12 sabi niya, ito po yung kahalagaan bakit nagbigay ng mga gift ang Panginoon sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod
sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sa ikasasakdal, yung pag-grow ng every believer. At bakit kailangan silang mag-grow? To involve. Saan po? Sa paglilingkod. Ano pong paglilingkod ito? Ito po yung pangangaral, pag-share ng magandang balita. Kaya isa rin po sa role ng church yung to equip every believers. Palakasin, patibayin, palaguin sa pamamagitan ng mga gifted na tagapagturo, tagapangaral, tagapangasiwa sa iglesia. Kaya napakahalaga na tayo ay natuturuan, lumalago. Nang sa ganon tayo ay maging handa sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Ang sabi nga sa unang Pedro, tignan natin sa 1 Peter chapter 1 o 1 Peter chapter 3 verse 15. Maganda po na basahin natin ito. At sinasabi rito na ang isang mananampalataya dapat siya ay nakahanda. At bilang paghahanda, yan ang role ng mga leader sa church, ay yung ating mga pagtuturo tulad nito. Ito ay mga pamamaraan ng paghahanda sa bawat isa sa atin, pag-i-encourage. Sabi rito, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Yun yung kaligtasan natin. Ngunit sa kaamuan at takot. One of the greatest role ng church at ng mga leaders sa church ay yung to equip the believer. Yung salitang equip, parang salita raw po ito na sa mga soldier, no? Ibig sabihin, i-train at bigyan ng sandata para sila ay bihasa sa pakikidigma. Yun yung salitang equip. Kumbaga naman sa athlete, kailangan mo siyang i-train para na sa ganun ma-perform niya ng maayos yung kanyang sports, no? At bilang mananampalataya, isa sa role ng church o ng mga leaders sa church ay yung i-equip po tayo. Nang sa ganon ay matuto tayo mula sa salita ng Diyos. At nang sa ganon ay magamit tayo para sa pagbabahagi ng kaligtasan na mayroon tayo. Kaya napakahalaga ng role ng church, yung equipping the saints. At alam niyo, maganda rin na i-share natin yung mga personal testimony natin, yung karanasan natin kung paano natin nakilala ang Panginoon. No? Habang kinukwento natin ito sa kanila, yung mga tao na dinala sa atin ng Panginoon, na naging maliwanag sa atin yung ebanghelyo, yung mabuting balita, at kung paano yung pamamaraan ng Panginoong Diyos, kung paano talagang lubusang nabuksan tayo sa katotohanan ito, maganda rin na naibabahagi natin yan. Yung tinatawag na testimony. Kaya yung pagbabahagi, yung evangelization, sometimes ginamit yung salitang witnessing. No? Yung witness, galing yun sa salitang witness, kung saan ito ay personal mong nakita, personal mong naranasan, personal mong narinig. Yun yung witness. Ang credible na witness ay yung talagang nasaksihan niya, naranasan niya yung mga bagay na yun. Kaya yung pagsasalaysay natin ng ating testimony kung paano natin nakilala ang Panginoon, kung minsan yan ay ginagamit ng Panginoon
At bilang bahagi ng ating iglesia ay ang bawat isa sa atin kailangan natin iproklama, no? Hindi lang yung mga leaders, hindi lang yung mga evangelists. Bawat bahagi ng katawan ni Jesus, every believer, kailangan niyang i-share, ibahagi ang magandang balita, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At minsan, yung testimony natin ay napakagandang bagay niyan. No? Kaya evangelization through proclamation and evangelization through godly living. Mahalaga yung sinasabi natin ay nakikita po sa atin. Sabi nga sa Mateo chapter 5, ginamit yung salita na maging ilaw. Ang tinutukoy dito po ay yung ating pamumuhay, yung tinatawag na godly living. Napakahalaga na makita po sa atin ang bagay na yan dito sa Mateo chapter 5 verse 14 hanggang 15. Sabi rito, kayo ang ilaw. No? Ang tinutukoy dito ay ang church. At ang church, tayo po yun. Sabi niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. At sinabi rin dito na hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Sabi sa verse 16, lumiwanag kayo, sabi dito sa verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Kaya po, isa po sa mga nang tayo po ay, sabi nga, from darkness to light, tayo ay inilipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. At tayo po ay pinanahanan ng Espiritu Santo upang sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay ma-transform, no, yung buhay natin. Kaya isa sa mga tunay na kalagayan ng isang Kristiyano na bahagi ng iglesia ay yung bagong buhay. At yung mga paggawa natin ng kabutihan, yung kabutihan na nakikita sa atin, mga buhay, yung bagong buhay na ginawa ng Panginoon sa atin. Yun, parang liwanag yun. Parang yun yung magdadala sa mga tao para ma-enlighten sila, maliwanagan sila, at hanggang sa makilala nila ang tunay na ilaw. No? At ang ilaw ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga noong paglagong Kristiyano. Napakahalaga nung pamumuhay natin na unti-unting nahuhubog sa wangis ng ating Panginoon. Yung ating pamumuhay ay napakahalaga. No? At habang tayo ay lumalago kay Kristo, tunay na nararanasan natin yung tinatawag na new life in Christ. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, no? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. At bilang isang iglesia, kaya nga maaaring darating ang mga araw po ang ating iglesia ay maaari tayong magkaandak ng mga pagtulong sa ating community. Siguro sa ngayon ay nagpapalago pa tayo, pero darating ang araw
ay maaaring ang ating local church, naalala ko noon, nung dito, bago-bago ang church, actually wala pa kaming lugar noon, dito lang sa garahe namin, nagkaandak kami ng tinatawag na medical mission bilang pagbabahagi ng kabutihan ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po noong godly living yung ating pamumuhay. At naalala ko noon ay although dito sa settlement, dito po sa Pampanga, magkakabi-kabila yung mga gawain o nagpapahayag na sila ay mga believer. Pero ang maganda po, ang sabi nga ng mga tao, yung mga tao po ang nagsasabi, sabi nila, ito sila yung mga tunay na Kristiyano. Kasi noon po, pagka may piyesta kasi rito, maraming nag-aalok ng baboy. Alam nila tayo po ay hindi nagpipista, kaya nasabi nila ang bagay na yon. Nakikita nila yung pamumuhay na separated sa makasanlibutan na mga pamumuhay. At tunay na ang pamumuhay na banal ay nakaka-attract. No? Kaya maging ang ating Panginoon, bakit maraming mga sinners, mga tax collector, mga masama na lumalapit sa Panginoon? Kasi na-attract sila dahil sa kabanalan ng ating Panginoon. Godly living attracts people. Kapag yung pamumuhay natin ay nakapamuhay tayo, at part ng isang local church yan, no, to equip and to grow in the Christ likeness. Sapagkat sa ganyang paraan ay gagamitin ng Diyos para maligtas ang ibang mga tao. Kaya diyan din yung character din, no, yung pagmamahalan, yung kahabagan, no, yung compassion. Sabi nga sa Matthew chapter 9 verse 36, siguro ay sain din natin, yung pag-ibig at kahabagan ay napakahalaga rin na makita sa ating iglesia. Sabi rito, datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Ito ang naging damdamin ng Panginoon noong maraming mga tao ang lumalapit sa Kanya at nakita niya, naawa siya sa mga taong ito at inialintulad niya sila sa mga tupa na parang nangangalat, no? Walang pastor. Alam natin na pagka wala ang Panginoon sa isang tao, siya ay nasa panganib. At naway, ganun din ang maging damdamin natin sa kanila. To reach out them, para i-reach out po natin sila. Kaya ang iglesia, maganda na makita ang compassion and love. At ito ay isang bagay na magandang masumpungan sa atin. At yung ding prayer and the power of the Holy Spirit, napakahalaga rin ng pananalangin. No, kaya dapat ang church, nagpe-pray tayo, bukod doon sa mga request natin, maganda nire-request natin yung mga tao dyan sa Valenzuela, sa community natin, yung mga relatives natin. Sapagkat ang Panginoon minsan, sabi nga sa Colossians 4, verse 2 and 4, minsan, ang Diyos ay nagbubukas siya ng opportunity. Kaya maging yung mga Bible study natin, kailangan pinagpe-pray po natin yan sa ating prayer meeting
and sa ating mga personal prayer. Naway gamitin ng Panginoon ang mga bagay na yan. At napakalaga rin noong discipleship. Isa yan sa mga gawain ng role ng iglesia, yung evangelization through discipleship. Sapagkat sa ganyang paraan ay nagiging maliwanag sa atin ang kaligtasan, nagiging maliwanag sa atin ang ginawa ng Panginoon, at sa ganyang pagliliwanag ng Panginoon sa ating mga puso't isipan, diyan tayo nako-convict ng Holy Spirit to involve in evangelization. Kaya napakalaga po ng isang iglesia. Kaya kahuli-hulian dito sa Gawa chapter 20 verse 24, nais ko pong basahin natin ang bagay na ito, ang karanasan ng early church. Chapter 20, dito na po tayo magwawakas. Verse 24. Sabi po, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Si Apostol Pablo po, ito ang kanyang naging desisyon sa buhay po niya. No? Ito yung naging choice niya sa buhay niya. Tunay na sabi niya rito, datapwat hindi ko minahalang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Ang ibig sabihin po nito, maraming mga bagay na isinakripisyo si Apostol Pablo. Yung kanyang religion, yung kanyang pagiging Pharisee, yung kanyang pagiging educated, no? Ang lahat ng yan ay isinacrifice niya. Para ano po? Okay, maganda kung may nasa-sacrifice tayo, pero dapat meron din tayong tinutungo. Ano yung tinungo niya? Ano yung pinili niya? Sabi niya, maganap ko lamang ang aking katungkulan. Ano yung katungkulan po niya? At ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel. Tulad ni Apostol Pablo, bilang isang bahagi ng iglesia, ng katawan ng Panginoong Yesus, bilang tayo po ay naliwanagan, naligtas, tayo rin po ay mayroong katungkulan. Mayroon tayong responsibilidad. Meron din po tayong pananagutan. At kailangan din po natin itong gawin. Ito po'y walang iba kundi ang magpatotoo ng ebanghelyo. Ibahagi natin. At bilang isang lokal na iglesia, tayo magkaisa, manalangin, magtulungan upang tayo lumago, upang ang buhay natin ay magliwanag at magsilbi tayong ilaw sa mga taong nasa kadiliman, upang sa pamamagitan ng ating iglesia ay maipahayag, maipangaral ang mensahe ng magandang balita. Sabi nga ni Apostol Pablo, lagi ko po itong sinasabi at marami sa atin alam na natin ito, yung Romans 1:16. Sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat, sabi niya, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Nawa po ang panalangin ko at ang maging panalangin ng bawat isa sa atin at ang maging hangarin natin sa buhay natin ay magamit tayo ng Diyos
sa pagpapalaganap, sa pagpaproklama, pagbabahagi ng Ebanghelyo sa pamagitan ng ating mga bibig, sa pamamagitan ng ating mga buhay. Nawa masumpungan iglesia, yung Valenzuela Christian Church, ay maging marubdob, maging sabihin natin na mainit pagkarating sa evangelization o yung pagbabahagi ng magandang balita. At minsan sa isang church, ang isang gawain nila sa pag-evangelize, minsan mayroong family na lumalabas para magbigay ng mga tracts distribution. Minsan winter, ang kwentong ito doon sa ibang bansa, yung mag-ama ay lumabas para sila ay magbigay ng pamphlet. Pagamat ito ay may kahirapan dahil sa taglamig. At meron silang mga bahay na kinakatok, at yung unang bahay na kanilang kinatok, katok sila ng katok, pero walang nagbukas ng pinto. Ganun pa man ay yung ipinasok nila yung babasahin doon sa ilalim ng pintuan, at sila ay lumabas na at hindi nagtagal dahil sobrang lamig talaga. Bagamat marami ring tahanan sila na napuntahan at pinagbuksan, yung iba sila ay tinanggap at nakapagbahagi sila, yung iba naman sila ay nireject. And the following Sunday, habang sila ay nag-aawitan, pupuri sa Diyos at sumasamba sa Panginoon, biglang mayroong isang babaeng matanda na dumating at dumalo. First time nilang makita ang babaeng ito, no? At ang babaeng ito ay umupo at siya ay nakibahagi sa mga gawain. At after ng gawain ng pananambahan, siya ay kanilang in-approach, siya ay kanilang tinanong, siya ay kanilang winelcome. At sa kwento ng babaeng ito, noong nakaraan linggo, ang sabi niya, na sobrahan ako ng depression. Dahil matanda na ako, tingin ko kinalimutan na ako ng mga anak ko. Hindi sila tumatawag, hindi nila ako dinadalaw. Kaya naisipan ko na magpakamatay. Magbibikti sana ako, sabi niya. Habang isinusuot ko yung tali kung saan para ako'y magbikti, may narinig akong katok, sabi niya. At yung katok ay masidhing pagkatok. Kaya tinanggal ko yung tali sapagkat inakala ko na ito ay mga anak ko. Subalit pagbaba ko, pagbukas ko ng pinto, wala akong nakitang tao. Pero may nakita akong polyetos, sabi niya. Ang polyetos na ito'y binasa ko at doon nakilala ko ang Panginoong Yesus bilang aking tagapagligtas. At sa ilalim ng polyetong ito may address, at ang address na ito ay ito nga yung inyong kapilya. Kaya ako ngayon ay narito. Mga kapatid, actually ang kwentong ito ay dramatic, pero ayon sa aking nabasa, ito ay true to life story. Kung saan may isang tao na wawakasan ang kanyang buhay, subalit sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, nasumpungan niya ang Panginoong Yesus. Nasumpungan niya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ang babaeng ito, pagamat siya'y matanda na, naging maligaya siya sa kanyang buhay dahil sa Panginoon. At ang buhay niya ay ipinaglingkod niya sa Panginoon. Nawa po,
ang bawat isa po sa atin din, ang ating iglesia, ay magamit pa ng Panginoon para pa sa mga mahal natin sa buhay, sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. At yan ay mangyayari lamang kung ang ating iglesia ay magkakaisa, mananalangin, at bibigyan natin ng pansin ang kahalagahan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo through proclaiming and through godly living. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat at pinakita mo po ang mga bagay na nararapat bilang isang lokal na iglesia. Ang kami po ay magsilbing liwanag sa mga tao na nasa kadiliman. Tulungan mo po ang iyong iglesia sa Valenzuela Christian Church na makapatuloy na lumago. At nang sa ganun po ay tunay na magamit mo po kami para sa kaligtasan ng marami pang mga tao. Mga kaluluwa na mapapahamak, subalit maliligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Gamitin ang Valenzuela Christian Church para sa napakahalaga po na paglingkod na ito. Ang pangangaral, ang pagbabahagi ng mabuting balita. Pagpalain mo po ang bawat isa at pagpalain mo po ang iyong mga salita at naway masumpungan mo kami na nagpapahalaga sa napakahalagang gawaing ito na iniutos ng aming Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa po sa atin. Banabalik ko na po sa ating pong MC kay Brother Jan po. Salamat po sa ating pong kapatid. Salamat po sa Diyos sa ating pong naging pag-aaral. At katulad po ng ating pong ginagawa, baka meron po tayong mga katanungan po bago po tayo mag-end ng ating pong Bible study. At dumako naman po sa ating pong online prayer meeting. Sige po mga kapatid, samantalahin po natin yung oras. Kung meron po tayong mga katanungan po na kapatungkol po sa bilang isang local church and individual po sa pag-share po ng gospel. Sige po, wala po ba tayong question mga kapatid? Okay po, marahil po yung ating pong silence ay naging malinaw po ang ating pong pag-aaral at nawa tunay po na maging kalakasan po natin ang mga salita po ng Diyos. At yun din po encouragement, ito pong napag-aralan po natin po ngayon, lalo na po sa atin po sa lugar po sa Valenzuela, para po patuloy na makapag-share sa ating pong pamilya, mga kaibigan, relatives, at lalo tigit po doon din po sa lugar po ng Valenzuela. Tayo muna po ay mag-close sa prayer at ganun din po mag-start at tumingin ng patnubay din through prayer sa ating pong online prayer meeting. Sige po, let us pray. Ama namin Diyos na dakila, muli po Ama na nagpapasalamat po kami sa inyo pong pangunguna sa mga salita po ninyo na nahayag at nawa maging hamon po ang bawat isa po sa bawat isa po ang aming pong napakinggan na salita po ninyo na tunay po na ang bawat isa po sa amin ay magamit at ganoon din po ang Valenzuela Christian Church para po sa nais po ng aming pong Panginoon bago po siya bumalik po sa langit, tunay po na mapahayag ang magandang balita ng kaligtasan sa lahat po ng tao. At mapakinggan po nila ang inyong pong pag-ibig, ang daan ng kaligtasan, at ang biyaya po nito dahil ito po ay pinagkakaloob po ninyo na walang bayad. Kaya nawa maging ang bawat isa po sa amin ay magamit po sa bagay po na ito.
At amin din pong ipinapanalangin ang inyong pong pangunguna patuloy po sa gawain din po namin sa prayer meeting. Patnubayan niyo po patuloy ang aming pong pagtitipon. At sa lahat po ng nakapanood po ang inyong pong mga salita, patuloy po nawa ito po'y kumilos po sa mga makakapakinig. Muli po, salamat. At ang lahat po ng ito ay amin pong dinadalangin at hinihiling sa matamis na pangalan po na ipong buktong na anak, si Kristo Jesus. Amen. Yan po, muli po magandang gabi po sa ating pong lahat. At tayo po ay mag-e-end na po sa ating pong Bible study. At para tayo naman din po ay makapag-start po sa ating pong prayer meeting. Muli po sa ating pong prayer meeting ay mag-i-start na po tayo sa ating pong mga discussion. Bali po sa mga announcement po muna natin. Bukas po meron po tayong potluck at parang inspirational po para po sa mga kapatiran po na nag-birthday po nito pong January. Bibigyan po ng mga pagkakataon po yung greetings and testimonies, pasasalamat po ng mga kapatid. Same time po tayo. At ganoon din po, yung pong atin din pong home Bible study kila Sister Rosita po sa darating po na last Saturday po ng January, sa January 31. At patuloy po, nasa dako po tayo ng ating pong prayer meeting. At siguro po isa po sa atin din pong patuloy din po na maganda pong mapag-usapan yung pong mga na di-discuss po natin regarding po sa ating pong place. Siguro po i-open ko na po yung ating pong discussion po about po dito para po sa mga katanungan at sa mga report din po. Muli po ay magandang gabi. At siguro kumustahan lang muna po para malaman din po natin nung nakaraan po kasi na pag-usapan natin na papanalangin muna at sisikapin